Unahin niyo ang kapakanan ng mamamayan, lalo higit ang mga nasa baba. Dahil sila ang talagang nakakahalas ng kahirapang ito. Sa pagtaas ng bilihin, kami, ang mga mamamayan sa baba, mangingisda, magsasaka, magta-tricycle, at lahat ng mga trabahador, sila po ang nakakaranas nitong problema ito. Kaya ito pong araw nito, araw na kagitingan, kami mga Batanggenyo, ang unang magpaposes sa ating pamahalang gobyerno ng Malacanang. Sa ating pong kagalagalan na Congressman, Leandro Ligarda Lisbiste, sa ating pong Mayor, magandang araw po, sa ating pong Konsehal Allen, sa dalawa pong ex-konsehal, si Konsehal Cabral, si Konsehal Dennis, magandang araw po. Kami po na buong samahan ng Barangay Putat ay sumasama sa ating ipaglalaban na maibaba po ang presyo ng langis para po sa ating mahirap na mamamayan. Tayo po ay magsama-sama upang maisulong natin na ibaba po ang lahat ng bat at ang presyo ng langis. Dahil tayo pong mahihirap ay lalong maghihirap pag hindi natin ipinaglaban ang ating dapat ipaglaban. Sa araw na ito po ay araw ng kagitingan. Kaya tayong magigiting na Batanggenyo ay lumaban upang may sulong ang ating ipaglalaban na pagbaba ng presyo ng langis. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Talaga naman po ang dugo ng pagiging Batanggenyo ay nasa sa inyo. Ngayon nga po ay pinuguritan natin ang araw ng kagitingan, kaya ang mga magigiting na Batanggenyo ay handang-handang lumaban o kaya karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Karapatan po natin ipaglaban ang ating karapatan para sa pagkababa ng presyo ng langis na nagpapahirap sa mga mamamayan ng ating lalawigan. Kaya po, inaanyayahan naman po natin ang tagapagsalita ng Barangay Daya ng Nasugbu, Batangas. Handa-handa pa ba ang mga taga-Nasugbu? Luluwas sa iba pang araw! Sa mga susunod na araw, luluwas pa ba ang mga taga-Nasugbu? Yun, iniantay natin. Good morning sa ating lahat dyan, mga araw para sa ating lahat. Kami po ang sabahan po ng taga-Barangay Daya ay sumama dito sa Kabaynilan upang sumama sa hinaing ng buong bansa. Salamat po sa aming namumuno sa amin kay Congressman Leandro Ligarda Lisbiste. Sabi nga ay unang distrito. Kaya siguro tayo yung umpisa ng ating pagkilos para sa ating pinaglalaban ito. Sa ating pong kagalagalan na mayor, kasama po natin at ang kanyang mga sosihal, kami po ay kaisa ninyo sa atin pong hinahangad na ito na ipaglaban, na maibaba dahil napakalaki po talaga ng apekto nito sa buong bansa. Yung po lamang, pasensya na po at kayo lang po din nakapagsalita sa ganito na malakihan ay sinalago po yung aking kaibigan. Yan po'y mahahasa rin po natin ng araw. Higit po'y sa inyo po lahat, magandang araw, pabuhay po tayo lahat. Maraming salamat. Good morning, Ma'am Victoria. Pwede po kaya nating mahingan ng isang maiksing mensahe ang ating pong Konsehal Ayen na naririto po at nagpapakita ng suporta sa ating mga mamamayan ng bayan ng Nasugbu. Konsehala! Ay, Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalo higit sa, alam po nandito ay paramihan ay taga-Nasugbu po. Sa ating minamahal at kinagalang na congressman na talagang lumalaban para sa ating karapatan,
nagkaroon siya ng public consultation sa bayan ng Nasugbu, sa Balayan at sa Lemery. Napakagaling na leader. At sabi nga, bata, pero dedikado, may determinasyon, may paglaban. Hindi basta-basta itong hinaharap ng ating congressman. Congressman, suportado po kayo ng bayan ng Nasugbu. Sa pamamagitan po, syempre, ng ating Mayor Tony Barcelon, kasama po ang aking kasamang konsehal ng dalawang konsehal ng bayan, si Gonzalo Dennis na Pasible at si Gonzalo Cabral. Kahapon lang po ay nandito ako. Nandun po kami sa Congress. Pero ngayon po, nandito po kami sa Liwasan para po suportahan Ma'am Nanette, shout out. iba-iba po na bayan, barangay ito. Pero ganun po ang suporta po namin sa inyo. Makakaasa po kayo na susuportahan po namin ang inyong pinaglalaban. Dahil alam po namin, ang makikinabang po ay hindi lang taga Nasugbu, hindi lang taga Unang Distrito, buong bansa po ng Pilipinas. Kaya po, suportahan po natin ang ating congressman, Leandro Ligarda Libiste. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ingatin po natin ang ating mensahe, ang ating ex-councilor Dennis Apasible. Salamat po. Una po, sa pinapalang araw sa ating lahat. At higit ay sa ating butihing Congressman Jan Rodriguez Libiste. Magandang umaga po. At sa amin pong ginagalang na Mayor, napakagaling na Mayor Tony Barcelon. Tampo po ng ating mga kasama na narito po, kasama po si Gonzalo Cabral at saka po si Gonzalo Ramos Yudian. Sa atin po lahat, ang araw na ito ay araw ng kagitingan. Tayo po lahat ay Batanggenyo na narito. Ang Batanggenyo ay una pagdating sa kabayanihan. Narito sa Batangas nagsimula ang unang mga lumaban sa panggipit at pagsakal sa mga Pilipino. Ngayon, sa bagong henerasyon, may bagong bayani na nagsisimula para sa kapakanan ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. At yan ay sa katauhan na ipinagmamalaki natin na butoy Congressman Leandro Ligarda Libiste. Mapalad ang unang distrito. Mapalad ang taga Batangas dahil itinulak niya na may isang lingkod bayan na katulad ni Congressman Leandro. Tayo mga kasama ko ay sa panahon ngayon, hindi natin hangad ang totoong makapaglaban sa kapwa Pilipino at higit sa ating mga ginagalang na nanunungkulan. Ang atin lamang rito ay tayo ay kanilang pagmalasakitan. Ang tayo ay kanilang tingnan ang katutayuan na kapwa nila Pilipino at mga tao na naglagay sa kanila sa pwesto kung bakit nariyan sila. Kaya naman nila ang pagiging politiko at trabaho na may halong pagmamalasakit sa bawat isang Pilipino. Hindi naman sa pinupuri dahil narito po ngayon ang ating puting congressman. Kung siya may nag-iisa na totoo na kayong paglaban, abay ano gagawin? Sa panahon ngayon, sino na ang halos ang mga congressman na nanunungkol sa saludo po, hindi po naman sa kayiban, ay bihira po sa nanunungkulan ng kagaya ni Sir Leandro. Na ang buhay, alam naman natin, Sir, na ngayon, sa panahon ngayon, mga binabangga ay mabibigat. Talagang ginagampanan niya na siya ay pinaglalaban niya ang kapwa Pilipino. Nakita naman niya na ngayon naghihirap dahil sa krisis na nangyayari sa buong bansa. Pero kung may krisis man, meron mga bagay na dapat pag-aralan para may ayos ang mamamayan. Ang aking nga rin katulad ng dati, dumaan na nga tayo sa malaking pagsubok, mga kababayan ko.
Napakaraming pagsubok ang dinaanan natin. Noong ano na pandemic, dumaan tayo sa malaking pagsubok. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa siguro, sa galing ng namumuno ng panahon ngayon, nalusutan ng Pilipino ang nakaraang pandemic. Sana naman, ito na hindi pandemic pa. Ito'y problema na kakusan sa tawag dito, sa pangailangan natin sa crudo, sa gasolina. At ito naman talaga buti na nga lamang at meron pang supply. Ang mahirap ay wala ng supply. Kahit may pambili tayo at wala na magdi-deliver, patay tayo lahat nito. Tigil lang ating gobyerno. Pero, bagamat ganoon, sana hiling ko po sa mga nakakataas, dahil tigit sa ating Pangulo, na sana po naman ay gawa ng solusyon, hanapan ng solusyon ang dinaranas ng kapwa natin Pilipino. Ako po, kaya po ako'y narito ngayon, voluntaryo po akong pumunta. Bagamat po tayo ngayon ay pangkaraniwang mamaya na lamang, hindi po bilang politiko, kung hindi sigaw ng mga bawat Pilipino at susuporta sa ginagawa ng ating buting congressman. Kaya po tayo narito ngayon at nakikisa sa ating pinaglalaban. Ipinaglalaban natin ay ating karapatan na tayo ay sana'y kalingain ng nasa taas. Muli, pagparaan po tayo ng may kapal sa ating lahat at itong ginagawa natin ito ay sana ay magkaroon ng kinatnan sa inaharap. Muli po, salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you po. Maraming salamat po, Ex-Councilor Dennis Apasive. Ramdam na ramdam ng mamamayan ng Nasugbu ang inyo pong pagkalinga sa kanila. At hihingan din naman po natin ang mensahe ang ating isa pang dating konsehal ng bayan, Roderick Cabral. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano po, katulad po na nabanggit ni Kunsel Dennis at ng iba ni Kunsel Ayen, kami po ay nandito para sumuporta. Ano po, hindi po ito panahon ng politika. Siguro naman po hindi lingid sa atin kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Una po, alamakan na kawan sa ating pamahalaan. Sadlat sa kahirapan ng ating mamamayan, lalo na ito pong pagpasok na kahirapan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ng langis. Nandito po tayo para isa sa maging boses ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas na madinig. Hindi lamang dahil meron tayong congressman na tumitindig sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kung hindi, para pakinggan ng mga nanunungkulan, pakinggan kung ano ang kailangan ng ating mga kababayan. Alam ko po na si Congressman Leandro ay isinusulong ang pagbaba ng VAT. Ibaba ang VAT. Dahil ito ang isa sa nakikita natin na magiging solusyon para mapagaan at mapaginhawa ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, siguro naman huwag tayo makalimot sa nangyayaring nakawan at alamat sa ating bansa. Dapat ito'y mapunta sa kapakanan ng ating mga kababayan, hindi sa bulsa ng iilan na ating mga pinagtitiwalaan. Sana po mga kababayan, kahit tayo sa unang distrito ay kumunti lamang sa ngayon, maging boses tayo na makita at madinig ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ang ating pinaglalaban. Huwag po tayong magbingi-bingihan at huwag tayong manahimik sa panahon ngayon. Ito na ang panahon para madinig ng ating pamahalaan na sila ang may tungkulin at obligasyon para sa kanilang mga kababayan. Tayo po ang naglagay sa kanila at sana ang boses natin ay pakinggan din nila. Huwag lamang sana sa Kongreso ay isang tao lamang at titindig. Alam nila kung ano tama. Samahan nila. Huwag silang matakot. At dahil ang obligasyon nila ay dapat tungkulin at paglingkuran tayo mga mamamayan. Di mo ba? Alam nila yan. Nagbibingi-bingihan lang sila. Tama mo ba ako? Yes.
Sana po, alam mo, na lahat ng nanunungkulan ang puso nila ay paglingkuran ng kanilang mga kababayan. Sana sa pagkakataong ito, unahin niyo ang kapakanan ng mamamayan, lalo higit ang mga nasa baba. Dahil sila ang talagang nakakahalas ng kahirapang ito. Sa pagtaas ng bilihin, kami, ang mga mamamayan sa baba, maging isang magsasaka, magte-tricycle, at lahat ng mga trabahador, sila po ang nakakaranas nitong problema ito. Kaya ito pong araw na ito, araw na kagitingan, kami mga Batanggenyo, ang unang magpoposes sa ating pamahalang gobyerno ng Malacanang, kagalang-galang Presidente, pakinggan niyo po ang aming hinaing kasama ang buong mamamayan ng Pilipinas. Sana po kami ay inyong tulungan. Sana sa pamamagitan ng aming congressman, sana pakinggan ninyo sila sa ating mga departamento na kailangan po na pakinggan at kami at maramdaman nila na ang kanilang tungkulin ay para paglingkuran ang kanilang mga kababayan. Kaya po, mga kababayan sa unang distrito ng Batangas, kami, ang Mayor Tony Barcelon, at kami mga nanunungkulan na hindi na ngayon, pero kami ay ordinaryong mamamayan na kasama ninyo na makipaglaban. Dito po, sa isinusulong natin na solusyonan ang problema, hindi lamang sa pagbaba ng gasolina, kung hindi, isulong ang pagbaba ng VAT. Yan po ang isinusulong ng ating congressman. Kaya po, magandang umaga, maraming salamat po, at mabuhay po ang ating congressman. Yan po, Legal Activist. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isa munang magpagising. Gising pa ba mga taga-nasok po? Kaya naman, praise the Lord, langit! Gising pa sila. Naghihintay sa lunch na. Mamaya-maya na paparating na po ang ating lunch. Okay. Isa naman po mensahe ng kanila layunin na papunta rito. Ang ating kasamang leader mula sa barangay Gis ng Nasugbu. Shoutout Ma'am Victoria, Ma'am Berna San Jose. Shoutout sa inyo lahat dyan. Magandang araw po sa ating lahat. Kay Mayor, Ang Galaxy. Shoutout. kay Congressman at saka kay Dennis Apasible at saka po kay Roderick. Kami po o tayo bilang isang mamayan na nakakaranas ng hirap. Alam naman po natin, ang unang-unang naging problema, at taas ng langit, taas lahat ng paninda. Ang gasol dati 800 yen, 1.5 na ho. Ang uling na 500 yen ay umaabot na kung mahigit sa 1,000. Ano pa ho ang mangyayari sa atin? Tayong may hirap, lalo naghihirap. Kaya po tayo nandito, dahil pinaglalaban po natin, o nawagan po natin ang pagbaba po ng gasolina. Alam po natin, pagbaba ng gasolina, lahat po ay bababa. Lalo-lalo na rin po ang pinaglalaban ni Congressman ng pagbaba ng VAT. Isa sa malaki pong magiging ginhawa sa ating mamamayan. Hindi lamang po sa unang distrito, kundi po sa buong Pilipinas. Kaya ako bilang isang mamayan ay nakikiisa sa lahat na ipinaglalaban natin bilang mga taga-Nasugbu. At nakikiisa rin po tayo sa ipinaglalaban ni Congressman. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At taga-barangay 9 naman po ng Nasugbu, inaanyayahan natin magbigay ng kanilang mensahe.
Mga taga-barangay 9. Sa inyo, Lop, ng shoutout sa Nasugbu, dyan, Ma'am andyan Beach. po ba? Nandito po kami sa Liwasa Bonifacio, mga ma'am sir, para magpakita ng suporta dito sa, Saan po natugtog? Sa kanilang kasama? ano po, sa first district ng Batangas. Hanapin ang pangunahan po ni Congressman Lebeste. Ang mga sabi ko lang po dyan, ang mga sabi ko lang po sa inyo, makakasok po kayo sa akin sa Foxtrot. Maraming salamat po. Ayun po lingkod. Thank you so much po. Like and share po. Like and share. Thank you. Okay na po yun. At least nagpakita tayo ng ating suporta at nagbigay ng inyong mensahe. Mga taga-barangay 4, nandyan po ba? Hinanayahan po ang inyong leader na magbigay ng inyong mensahe. Taga-barangay 4 ng Nasugbu, andyan po ba? Kanina lang, alakas na inyong siya. Mga taga-barangay 4, taga-barangay 7, yun! Lumitis. Magandang araw po sa ating lahat, sa aming mahal na congressman, sa aming konsihal, sa aming Dels Apasible, at sa aming mayor. Mayor, magandang araw po sa ating lahat. Alam mo po na hindi ako sanay magsalita, congressman. Pero yung hinaling namin, may hirap kami. Sobrang hirap. Pero nararanasan namin ang taas ng bilihin, ang taas ng gasolina. Pero binigay ni Lord sa amin, si Congressman, na lumalaban na para sa atin. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Ayen, Mayor Tony Barcelon, at sa aming mga ex-attorney Manalo. Ayun lang po ang hinahin namin. Kami po ay nasa laylayan. Mahirap po kami. Pero, lumalaban po kami, sumusuporta sa inyo. Nandito po kami, voluntaryo na sumasama sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang barangay 4 po ay nabibilang bilang. Nasaan na po kayo? Barangay 4. Papadaig po ba kayo sa barangay 7? Nasaan nga po ang taga-barangay 4? Nasaan po ba? Biglang nawala Yung po mga taga-barangay 4 dyan, inaanyayaan po ang inyong leader na magsalita. Magpakita po kayo kay Congressman. Sir Andy Gagera, Sir Ma'am Libra, shoutout sa inyo na doon. Dito po tayo sa Liwasa Bonifacio, mga kababayan ko. Kasama natin yung mga Okay, patuloy. nasa CIF po ang leader ng Barangay 4, hindi siya ligtas. Kaya, lalakdawan po naman natin ang bayan. Pupunta naman po tayo sa bayan ng Balayan. Pagka-barangay Maligpikan, gising pa ba? Kung gising pa, inaanayahan po ang inyong leader na pumunta rito sa unahan upang magbigay ng kanyang mensahe. Ito lang. Kumanda na rin po ang taga-barangay 9 ng Balayan. Susunod po magsasalita pagkatapos sa taga-paligtikan. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo na po kay Congressman po. Magandang araw po. Isa po kami sa samahan po ng Anak Balayan na lumalaban. Ilang po kami isang mangingisda. Ramdam po namin ang pressure pagtaas ng aming diesel po. Diesel po natin. Sa hirap po ng buhay ngayon, bilang magdaragat po kami, danas po namin ang presyo po ng diesel. Sa kagaya po kagabi ay marami naman po ulihan ng isda. Baksak presyo naman po ang isda sa atin. Yun lang.
Maraming salamat po. At ngayon naman po ay ating hihingan ang kanyang mensahe ang ating kagalagalan na attorney, si Attorney Jerry Manalo. Aming pastor. Ako'y paulit-ulit na nagsasalita tungkol dito sa bato na to. Ito ba natin na ginawang national issue ito? Kung sumusubaybay kayo sa Congress, ang tinatanong ni Congressman Leandro, yung kanyang mga kasamang congressman, kung sino ba ang ayaw mabawasan ang VAT, walang sumasagot. Pero yung kanyang panukalang batas para mabawasan, hindi naman gumagalaw. Ang problema doon, paramihan ang boto. Nag-iisa siya. Although may mga sumusuporta at may mga tarating congressman siguro dito maya-maya na nagbibigay ng suporta sa kanila, pero talo pa rin mo sa bilang Kaya nga, tayo ang magpupuno ng mga butante ng ating congressman. Ang ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng mga malalayong pagkilos gaya nito. Sapagkat kung hindi ho tayo kikilos, sino? At kung hindi ngayon, kailan pa? Lahat ng sektor dumatay ang mamainista. Tinamahan ng mercader ruling. Ayaw man lumabas dahil sa mahal ng gasolina. Ang mga magsasaka, paano mapapagana ang kanilang mga makinarya sa pagsasaka? Ang pagkakataas ng imposasyon ng VAT sa gasolina ginagamit kung kupandang ng makina. Lahat ng sektor. Ako, abogado. Kami yung mga abogado, batable din po kami. Ibig sabihin, nagbabayad rin kami ng 12% value added tax. Sa may kinisalita, kung mawawala yan, napakasimple yung i-compute. Ang gasolina, batable. Ang sasakyan, pag kinargahan mo, gagamitin mo sa paghakot ng produkto, yung produkto, batable. Sa may kinisalita, bago umabot sa consumer, yung 12% na yan, inaabot na yan ng 36%. Ganun ang pabigat ang tama nitong VAT na to kung bakit natin pinaalis. Kung hindi man alisin, mapababa. Sa buong Southeast Asia, makikita niyo yung mga datos. Ang pinakamataas ho ay ang Pilipinas. Pero sa kabila ng lahat, tayo ang pinakamataas, tayo ang pinakamahirap. Kapagkat ang karamihan ng nakukuhang buwis, hindi naman dapat doon gamitin sa dapat paggamitan. Si Congressman Leandro lang naman ang lumalaban sa korupsyon. Si Congressman Leandro ang lumalaban para sa kapakanan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagpapawas ng VAT at EVA. Wala naman mo tayong makitang. Kaya sabi ko, tayo tumulong ng mga kababayan niya kasi kung hindi natin tutulungan ng ating congressman, paano na magtatrabaho yung mag-isa? Pero kailangan samahan natin. Kaya ho tayo ay nagtitipon-tipon. At pag tinatanong ako hanggang kailan ko, ang sagot ko, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi natin alam Hanggang hindi siya bumibigay, hindi rin tayo dapat nabigay. Sanay naman tayo ng ganito ang ganda nga ng mga taga-First District, kita nyo, nakakaranas kayo ngayon dito, nakakapamasyal sa liwasang Bonifacio. Dati, kung lang tayo sa ating mga covered court, ngayon, nandito tayo sa Maynila. Yan, may coverage ng media. Napapanood tayo. Ang mga Batanggenyo ho kasi may dangal. Ewan ko lang yung author ng BAC na taga-Batangas. Tayo nalaban sa BAC. Ang author naman natin ito, taga-Batangas din. Ako si... Pero taga-Quezon daw po na hindi talaga tutong Batangas. Ang tunay na Batanggenyo ay ang katulad ni Congressman Leandro na may paninindigan at may malasakit sa kanyang nasasakupan. Actually, hindi lang sa kanyang nasasakupan sapagkat pagka ang kanyang ginusto na mabawasan ang VAT ay nasa katuparan, buong Pilipinas o ito. Ganun siya singkat yan, pang presidente ng Pilipinas kasi hindi pa presidente, makikinabang na ang mga taga-ibang bayan. Kaya ako ito, magtitiis-tis lang tayo dito ngayon sa Maynila. Anyway, tayo naman habang nandito ay hindi pinagkakaitan
ng tulong at suporta ng ating congressman. Kaya doon sa mga leader, ito na yung pagkakataon nyo para kayo rin magpakita ng gilas na ipamalas ninyo na nandito kayo at nahalal ng tao upang paglingkuran ang tao sa pamamagitan ng pagsuporta sa makabuluhang legislasyon gaya ng pagpabawas ng value-added tax. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga paglilinaw, Attorney Jerry Manalo. Hindi nga po Batanggenyo yung si author na expanded value-added tax. Dahil hindi po siya magiting. Ang gusto po niya ay hut-hutan ng hututan ang mamamayan lalo ng naghihirap. Kaya naman po ang suporta ng mamamayan ng unang distrito ng Batangas ay buong-buo para kay Congressman Leandro Ligarda Lebiste. Dahil ang kanya pong hangarin ay hindi lang para sa mamamayan ng unang distrito, kundi sa mamamayan ng buong Pilipinas. Kaya naman, handa-handa po ba ang mamamayan